I would like to ask everyone, if you have prayer request, comment down below and please be specific with your request. Or you may message us with your request so that we could include it in our prayer list. We love to join you in praying and ask God for His blessings. Magandang gabi po sa bawat isa at nandito po tayo muli para po sa ating prayer meeting upang makapagdalanginan. At gayon din ay makapakinig ng salita ng ating Panginoon sa gabing ito. At bago po yun ay bigyan po muna natin ng mga awiting papuri ang ating Diyos sa gabing ito. At pangungunahan po tayo ng music team. Kami po muli sa bawat isa, inaanyahan po namin kayo na awitan ng mga mahalangin na awitin ng ating Panginoon. Awitin po natin ang saan.
Blessings everyone. I hope that everything is doing well with you by the grace of God. I would like to invite you all to listen and to open your hearts for the message that God will bring us today. May it bring us joy and encouragement in the Spirit as His words is being delivered. Isang magandang gabi sa bawat isa at narito muli ako sa inyong harapan upang magbahagi ng salita ng ating Panginoon. At isa pong pagpapasalamat dahil nabigyan muli ako ng pagkakataon upang magbahagi sa inyo ng kanyang salita. At kung titignan po natin at magbabalik tanaw po tayo ay malapit na po ang 1 taon simula nang diniklara ng ating Pangulo ang lockdown dito sa ating Pilipinas dahil sa kumakalat na virus na COVID-19. At alam ko po ay maraming tao ang nag-alala sa kanilang mga kalusugan na kung magkakaroon sila man ito dahil nung unang pagputok pa lamang ng COVID-19 ay nagkaroon tayo ng alalahanin dahil ganito kagrabe yung sakit na to. Pero sa kabilang banda, dapat tayo magpasalamat sa ating Panginoon dahil kahit na nagkaroon ng pandemic ay hindi tayo naapektuhan. Sa halip, nandun pa rin yung pag-iingat niya sa bawat isa sa atin. At dito rin po makikita natin na kung paano kumilos ang ating Panginoon dahil sa kabila ng pandemic ay hindi po tayo natigil sa pagpupuri sa Kanya. Humanap tayo ng paraan upang hindi tayo matigil at sa halip ay magpatuloy tayo sa pagbubulay-bulay ng Kanyang salita. At ito pong aking short devotion ay medyo in po sa panahon po natin ngayon. Dahil alam po natin itong pandemic po ay marami po tayong mga nababasa sa social media or mga napapanood po natin. Maraming yung iba ay nagsasabi na malapit na dumating ang ating Panginoon dahil nakikita nila na hindi na pabuti ang mundo kundi nagiging worse na po ang mundo natin. Marami nagsasabi na siguro malapit na ang Panginoon dahil sa nangyayari sa atin. Ngayon po, kung ganyan po ang nasa mindset ng bawat tao at ganyan po ang nasa mindset ng bawat isa sa atin, ngayon po, papasok dito yung magiging topic natin sa gabing ito. Ano nga ba ang ating pinapahalagahan sa oras na ito? Ang topic ko po, ang title ko po sa kanya ay Eternal over Temporal o yung walang hanggan at panandaliang bagay. Ngayon po, kung tayo po ay tatanungin bilang isang mananampalataya po, ano po ba ang ating pinapahalagahan sa panahon na ito? Yung mga pangwalang hanggang bagay ba? O yung mga temporal? O yung mga panandaliang bagay lamang? Nakakatuwa pong isipin kung ang mga bagay na ating pinapahalagahan sa panahon na ito ay yung pangwalang hanggan. Yun ay tungo sa ating Panginoon. Pero mas nakakalungkot isipin kung hanggang ngayon nakikita na natin ang nangyayari sa ating mundo, pero ang mga bagay na panandalian lamang ang ating pinopokus pa rin. Bago po ako magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat ngayong gabi dahil nagkasama-sama kami, nagkatipon-tipon upang magbulay-bulay ng iyong salita, Panginoon. Naway ikaw po ang pumagitna, naway pangalan mo lamang ang maitaas sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin na may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang ginamit ko pong verse sa gabing ito ay makikita po sa 2 Korinto, Kabanata 4, Talata 18. Kung niyo po nakita ito ang sinasabi, hindi namin isinaalang-alang ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Tayo po ay mapalad kung mas pinagpapaboran po natin o mas pinag-iigihan po natin ang mga bagay na hindi nakikita kaysa sa mga nakikita. Yung mga bagay na nakikita natin dito sa ating paligid na alam natin panandalian ay dapat hindi po tayo masyadong mag-focus dun sa mga yon. Dahil hindi naman po natin ito madadala sa langit at higit sa lahat, hindi naman po ito habang buhay ay nasa atin. Kundi pupunta tayo sa Panginoon, dapat mas magpinagyayaman natin ang mga bagay na hindi nakikita at yun ang nasa langit. At ang tinutukoy ko po sa bagay nito, ano po ba yung bagay na pangwalang hanggan? Sinasabi po dito ang bagay na walang hanggan, kundi ang salita ng ating Panginoon. Bakit nga ba natin dapat i-focus o bakit dapat ba nating pahalagahan ang salita ng ating Panginoon? Sinasabi sa Mateo 24:35,
Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit kailanman ay hindi lilipas ang aking mga salita. Sinasabi dito na dapat natin pahalagahan ang salita ng ating Panginoon dahil lahat na nandito sa lupa, lahat po na nandito sa ating paligid ay lilipas, kukupas, mawawala. Pero ang salita ng ating Panginoon ay mananatili po magpakailan man. Meron lang po tayong 4 na pag-aaralan dito sa gabing ito. Ito po yung mga bagay na walang hanggan at yung mga bagay na panandalian lamang. Una po, new life over old life. Pangalawa, eternal over ignoring God's word. Pangatlo, God's will over free will. At sa huli po, heavenly things over earthly things. Punta po muna tayo sa new life over old life. Doon po tayo sa old life. Sinasabi sa Roma 12:2, huwag ninyong tularan ng mga pag-uugali ng mga taong nasa mundong ito, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Habang nandito tayo sa lupa at hindi pa natin kilala ang ating Panginoon or habang kilala natin ang ating Panginoon, huwag po nating hayaan na mamuhay pa rin tayo sa dati nating gawin. Kung hindi mo kilala ang Panginoon, ikaw ay gumagawa ng masama, ikaw po ay gumagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya, siguro po ito po yung time na hindi na po natin dapat ito gawin, lalo na kung nasa Panginoon po tayo. Mahirap po kasing isabihin na kilala niya ang Panginoon, mahirap po sabihin na, di ba, Kristiyano yan, pero bakit parang wala namang pagbabago sa Kanya? Bilang sinasabi po dito na dapat po natin kalimutan ang ating lumang buhay kung tayo na po ay nasa ating Panginoon. Dahil ito pong lumang buhay po natin ay temporal na bagay o panandalian lamang, mas dapat tayo mag-focus sa ating bagong buhay. Ano naman po ang sinasabi sa bagong buhay or new life o sinasabi na ito po ay pangwalang hanggan? Sabi sa Galatians 2:20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay para sa akin. Dapat sa panahon po na ito na po ang ating pinamumuhay. Dahil makikita po natin dito kung gaano ang dinanas ng ating Panginoon at kung ano ang ginawa niya para sa atin. Yan po ang ating una, ang new life over old life. Pangalawa po, eternal life over ignoring God's word. Para po sa ating pangwalang hanggan na ating pinopokus sa eternal life, sinasabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Na dapat po ay ito po ang ating pinopokus, ang ating eternal life. Alam po natin na walang ibang tao ang kaya makaligtas sa atin, kundi ang ating Panginoon lamang. Kahit na ikaw po ay gumawa ka ng maraming mabuti, ay hindi mo maililigtas ang iyong kasalanan, ang iyong sarili sa kasalanan, kundi ang ating Panginoon lamang. At dapat dito tayo nagpo-focus. Ignoring God's word. Sabi sa 1:336, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay mabubuhay ng walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Alam ko po sa panahon na ito at marami rin po akong mga nakikita or mga nakakasalamuhan tao na pilit pa rin nilang ini-ignore ang salita ng ating Panginoon. Na kung isipin po natin ay nakakalungkot sa kanila dahil ikaw na po ang nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, pero ini-ignore lang nila ito o pinagwawalang bahala nila tong bagay na to. Na kung titignan po natin, kapag hanggang sa dulo ay ganito lamang po ang ginagawa natin, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan at higit sa lahat ay mananatili pa rin ang galit ng Diyos sa atin. Pero ito po ang isang gawain ng mga Kristiyano na talagang ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Maraming tao ang ini-ignore ito pero kailangan natin sila bahaginan ng salita ng ating
Panginoon. Sa ating pangatlo, God's will over free will o ang kagustuhan ng ating Panginoon or ang kagustuhan natin. Para po sa temporal na bagay o panandaliang bagay, ito po yung ating mga free will. Sabi sa Kawikaan 9:6, iwanan na ninyo ang kamangmangan upang mabuhay kayo ng matagal at may pang-unawa. Dapat po dito, kung tayo po ay nakapokus pa rin sa ating sarili, tinanggap natin ang ating Panginoon pero mas gusto natin na sinusunod pa rin ang ating sarili. Ito na po yung time na dapat tigilan na natin itong mga bagay na to. Dahil alam po natin na may free will tayo, minsan hindi po natin ito nagagamit sa tama. Ang isa pong magandang bagay na gawin natin about sa free will po natin ay sundin ang utos ng ating Panginoon o sumampalataya sa ating Panginoon. Lahat po tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng free will o kalayaan na magdesisyon or mag-isip para sa ating sarili. Pero dapat itong bagay na to ay ginagawa natin ayon sa nakakalugod sa Kanya. Sa God's will po, ito naman po ang pangwalang hanggan. Sabi sa unang Juan 2:17, ang mundo at ang lahat ng bagay dit na hinahangad ng tao ay mawawala, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay magbubuhay pagpakailanman. Lahat ng bagay dito sa lupa ay mawawala, lahat ng hinahangad natin dito sa lupa ay mawawala at panandalian lamang. Ngunit kapag tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon, tayo ay magbubuhay magpakailanman. Dapat dito po tayo nakapokus kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoon. Para po sa ating pang-apat, heavenly things over earthly things. At dito po tayo magkakaroon ng mga iniisip. Dahil alam po natin dito sa pagkakataong ito ay marami pa rin tayong, o kahit tayong mga Kristiyano, ay napopokus pa rin tayo sa mga makamundong bagay. Dahil minsan ito po yung hinahangad natin. Pero ang tanong, paano po kaya natin hinahandle itong bagay na to? Magsimula po tayo sa panandaliang bagay o yung mga earthly things. Sabi sa Colossians 3:2, doon ninyo itoon ng isip nyo at hindi sa mga bagay at hindi sa mga makamundong bagay. Alam ko po tayong mga tao ay marami po tayong goal dito sa lupa. Alam ko po na lahat po tayo ay may gustong makamit. Gusto natin na mataas na salary, gusto po natin na mataas na posisyon, gusto po natin maging stable sa buhay. Hindi naman po yan masama dahil alam ko po lahat po tayo ay hinahangad yan. At higit sa lahat po tayo ay gustong mangyari yung mga bagay na yan. Pero ang nakakalungkot lang kapag po tayo ay mas pinokus na natin ang ating sarili sa mga bagay na yan. Mas nakapokus tayong gawin yung mga bagay na yan at nakakalimutan natin ang ating Panginoon na pwedeng tumulong sa atin para makamit yung mga bagay na yan. Gusto mo yung mataas na posisyon, ini-eager mo yung sarili mo para makapunta sa mataas na posisyon na hindi tayo humihingi ng tulong sa ating Panginoon para makamit ng mga bagay na to. Once na ang mga bagay ay pinagtuunan ng ating pansin at nakalimutan natin ang ating Panginoon, dun po hindi nagiging maganda ang mga bagay. Dapat po sa lahat ng pagkakataon, sa lahat po ng ginagawa natin, naroon po yung paghingi natin ng tulong sa ating Panginoon. Marami po tayong bagay na pinopokus dito, pero dapat po habang pinopokus natin yung bagay na yun, nandun po tayo sa paghingi ng tulong o nandun po ang Panginoon sa pagkamit natin ng mga bagay na yon. Heavenly things o pangwalang hanggang bagay. Sabi sa Mateo 6:33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Alam po natin itong heavenly things, ito yung mga bagay na panlangit na mas dapat natin pinagyayabong kaysa sa mga bagay dito sa lupa. At alam din po natin itong mga bagay na to ay hindi to nasisira, hindi to nawawala at hindi rin to kumukupas dahil ito po ay pinapangalagaan ng ating Panginoon. Alam ko po tayong mga Kristiyano ay mas lalo natin pinagyayabong ang mga bagay sa langit dahil ito po ang gusto ng ating Panginoon para sa atin. At alam ko po ay masaya ang ating Panginoon kapag ang bawat anak niya habang nandito sa lupa ay ganito ang ginagawa. Mas pinagyayabong niya ang mga bagay na nasa langit. Although alam po natin dito sa mundo maraming kasalanan,
maraming pagsubok, nandun yung time na pwede na tayong sumuko, o yung mga tukso na dapat natin maranasan, pero nagiging masaya ang ating Panginoon kapag nalalampasan natin to, at higit sa lahat, mas nagpo-focus tayo sa mga bagay na panlangit. Tulad po ng sinabi ko kanina, ang ating dapat i-focus ang mga bagay na eternal o pangwalang hanggan. At tumutukoy po dito ang salita ng ating Panginoon. At alam ko po dito sa salita ng ating Panginoon ay marami po tayong matututunan, at higit sa lahat po ay alam ko po na ito ang dapat natin isinasabuhay o ito ay ating binabahagi sa iba. Pero ang katanungan po dito, ano ba ang nagagawa ng Word of God at dapat natin ito i-focus o dapat ito natin bigyan ng oras? Word of God, sinasabi sa Hebreo 4:12-13, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas ito kaysa sa alinman tabak na may 2 talim. Bumabaw nito hanggang sa ipagkahiwalay ang kaluluwa at espiritu at kasukasuhan ng utak ng buto. Nakakatalos ito ng mga pag-iisip at sa loobin ng puso. O sa kabilang banda po, ito po ay nakakapagpabago ng buhay. Isa po sa nagagawa ng salita ng ating Panginoon upang baguhin ang isang tao. Kahit gaano man kasamayan, kahit gaano man ang karami ng kasalanan niyan. Pero alam po natin na effective itong salita ng ating Panginoon sa pagpapabago ng tao. Naalala ko po nung nag-CTC po ako. Ito po yung first termer ako. Ito po yung unang-una ko natutunan sa Bible. Una, tinanong kami doon na ano po ba ang masasabi namin sa Biblia? Or ano po ba yung nalalaman namin tungkol sa Biblia? Hindi po yung bawat kwento. Kapag binigyan po kami ng Biblia, parang ano yung makikita namin o ano yung masasabi namin. Meron sinasabi na marami kaming mababasa, maraming nagsasabi na marami kaming matututunan, o marami kaming impormasyon na makukuha. Pero isa lang po yung natutunan ko at hanggang ngayon po ay tumatatak pa rin po sa aking puso na sinasabi dito na ang Biblia ay hindi lamang nagbibigay ng impormasyon, kundi nagbibigay ng transformation sa isang tao. Alam ko po na kahit gaano kasama ang isang tao, once na mabasa niya ang Biblia, alam po natin na kaya nitong baguhin ang isang tao na iyon. Tulad po natin, alam po natin na hindi po tayo ganito simula nung hindi pa natin kilala ang ating Panginoon. Pero once na narinig na natin ang salita niya, nakita po natin sa ating sarili yung pagbabago natin. Isa po ito sa bagay kung bakit dapat natin i-focus ang pangwalang hanggang bagay, ang salita ng ating Panginoon, dahil ito ay nakakapagbabago ng kahit sino man. Pangalawa, sinasabi sa Salmo 119:105, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daraanan. Ang salita ng ating Panginoon ay nagbibigay liwanag sa atin. Kung tayo man ay nasa kadiliman, tayo man ay hindi natin alam kung saan ang liwanag, tanging ang salita ng ating Panginoon ang pwedeng magbigay sa atin ng liwanag para sa ating daraanan. At sa huli, sinasabi sa Isaiah 48, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ito po ay isang magandang bagay na inilarawan sa salita ng ating Panginoon, na sinasabi dito na ang lahat ng bagay dito sa lupa ay malalanta, ang lahat ng mga bagay dito sa lupa ay kukupas, mawawala, pero ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Isa pong napakagandang bagay na dapat nating malaman kung bakit dapat tayo mag-focus sa mga walang hanggang bagay, ang salita ng ating Panginoon. Dahil lahat ng bagay dito sa lupa, lahat na nakikita natin, lahat ng nahahawakan natin, lahat ng kung anong man meron tayo, mawawala yan lahat. Pero kapag meron tayong salita ng ating Panginoon, ito po ay hindi mawawala at mananatili hanggang dulo. Para po sa aking conclusion, tulad po ng binasa natin kanina, sinasabi sa Mateo 24:35, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit kailanman ay hindi lilipas ang aking mga salita. Isang magandang bagay po na sinabi ng ating Panginoon. Lahat na nandito sa lupa, kahit man mayaman ka, mahirap ka, hindi mo man makamit yung mga bagay na to,
Dahil lahat ng yan ay kukupas, lahat ng yan ay mawawala, lahat man yan ay aanayin, lahat po ito ay mawawala sa paningin natin. Pero tandaan po natin ang salita ng ating Panginoon, kahit anuman ang mangyari, kahit anuman ang dumaan na pagsubok o anuman ang mga mangyaring trahedya dito sa ating lugar, ay hindi po mawawala ang salita ng Panginoon. Hanggang sa dulo, ito po ay mananatili. Kaya po isang katanungan po, mga kapatid, bilang huling tanong para sa ating lahat. Sa nangyayari sa ating mundo, sa nangyayaring bagay sa ating mga nararanasan na matitinding pagsubok, ano nga ba ang pinapahalagahan po natin? Ang mga bagay na walang hanggan o yung mga bagay na panandalian? At tayo lang po ang makakasagot sa tanong natin. At yun lamang po at magandang gabi po sa bawat isa. I would like to ask everyone, if you have prayer request, comment down below and please be specific with your request. Or you may message us with your request so that we could include it in our prayer list. We love to join you in praying and ask God for His blessings. Let us all pray and please include the prayer items on our prayer list.
Salamat po sa mensaheng ating napakinggan at napanood sa gabing ito, gayon din sa mensahero na ginamit ng ating Panginoon, at naway ang mga aral at turo ay siyang tunay na tumatakbo sa ating puso't isipan. At gayon din ay may pamuhay po natin sa ating buhay Kristiyano. At tayo po'y magwakas sa isang panalangin. Let's pray. O Diyos na dakila sa lahat, muli Panginoon, kami po'y nagpapasalamat at nagkatipon-tipon po kami na mayroon oras ang bawat isa upang makapakinig at makapagdalanginan, O Diyos. Nawa, Panginoon, salamat po sa mensaheng ating napakinggan at gayon din sa mensaherong ginamit ng ating Panginoon sa gabing ito. At naway ang mga aral at turo na ating napakinggan ay siyang tunay na tumatak sa ating puso't isipan. At gayon din ay may pamuhay po natin sa ating buhay Kristiyano. At tayo po'y magwakas sa isang panalangin. Let's pray. O Diyos na dakila sa lahat, muli Panginoon, kami po'y nagpapasalamat na mayroong oras ang bawat isa upang makapakinig ng inyong salita at gayon din ay makapagdalanginan, O Diyos. Panginoon, salamat po sa mensaherong inyong ginamit. Naway kayo po ang magbalik ng pagpapala sa Kanya, gayon din sa Kanyang pamilya, O Diyos. Panginoon, salamat sa mga panalangin na inyong dininig at inyong didinggin pa, Panginoon, na ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng inyong ginawa, sa inyong ginawang kabutihan, O Diyos, sa amin. At gayon din, Panginoon, ang aming mga prayer request, Panginoon, ay siyang matupad lamang, Panginoon, na ayon sa inyong kalooban, O Diyos. At sa amin pa pong mga gagawin, O Diyos, ay siyang tunay na ikaw lamang po ang aming madakila. Sa amin pong mga gagawin at sa amin pong mga iniisip, O Diyos, ay siyang tunay na ikaw ang siyang aming napapapurihan, O Diyos. At Panginoon, kayo lang po ang siyang gumabay sa amin at sa amin pa pong gagawin. Ito po'y dinadalangin namin ng may papuri at pasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. I would like to ask everyone, if you have prayer request, comment down below and please be specific with your request. Or you may message us with your request so that we could include it in our prayer list. We love to join you in praying and ask God for His blessings.